Ang ganda naman ng babaeng no boyfriend since birth na yan. Natatawang sabi ng kaibigan niyang si Clara. Napangiti naman si Mariel. Salamat, excited na nga ako. Ang tagal ko nang hindi nakita ang mga kaklase natin dati. Gusto kong makipagkamustahan sa kanila. Pang-10 beses na niyang inayos ang laylayan ng kanyang white dress. Nakatayo si Mariel sa labas ng function room ng hotel. Mula sa loob, dumadagundong ang musika, kaya alam niyang marami ng tao roon. Pinaghandaan mo talaga. Bulong ni Carla na co-teacher niya at best friend niya since kindergarten. Mag-enjoy ka mamaya ah. Tumango si Mariel at huminga ng malalim. Mabilis ang kabog ng kanyang dibdib nang buksan ng pinto at sinalubong siya ng ingay, ilaw at tawanan. 10 taon na mula nang maging high school student siya. 10 taon mula na rin nang lihim siyang tumitig kay Vince sa binatang laging nakatawa sa tropa niya at palaging may perfect smile noong high school sila. Kuha tayo ng drinks? Yaya ni Carla sabay hila sa kanya. Nagpaakay si Mariel papasok at unti-unting nasanay ang mga mata sa lugar. Mga pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. May mga tumaba, may mga pumayat, may mga walang pinagbago, kundi naging mas maingay lang. Nginitian niya ang mga ito, tumango sa mga tao na hindi niya na maalala ang pangalan. Uy, Mariel! Naalala mo pa ako? Sigaw ng isang lalaki na hindi niya na naaalala. Oh my God! Teacher ka na ngayon? Hiyaw naman ng isang babae. Like, kindergarten ang mga tinuturuan mo? Grabe! Napangiti siya ng pilit habang umiinom ng parang tubig na juice. Sabay plano kung paano tatakas kapag nagplano pa ang mga ito sa ibang lugar. Single ka pa rin? Tukso ni Carla nang makaupo na sila. Tumigil ka nga, sagot ni Mariel habang umiikot ang mata. Huwag mong iparinig yan sa kanila. Sinasabi ko lang, kindat ni Carla sa kanya. Baka ngayong gabi ka na magkaroon ng boyfriend, manifest mo na. Ayos naman siya sa pagiging single. Pero sige na nga, gusto rin naman niya. Kaso hindi niya alam kung bakit walang dumarating. Maganda naman siya. Napatingin si Mariel sa paligid at doon tila may nagbago sa hangin. Nandoon si Vince Navarro. Ang makakapal at seryosong kilay, pareho pa rin. Ang ngiting nagpapalambot ng tuhod ni Mariel noong 3rd year, nandoon pa rin naman. Ngunit ngayon, mas lalaking-lalaki na ito. Uy, Mariel, si Vince yun, diba? Tanong ni Carla sa kanya. Yung crush mo ng high school tayo na ginawan mo pa ng love letter. May gaspang na sa dating. Suot ang isang fit na polo na hapit sa mas malapad na balikat. Pero nang malawak itong napangiti, napadilat si Mariel at agad na umiwas ng tingin. Halos maibuga naman ni Carla sa tabi niya ang iniinom nitong juice. Ano yun? Bakit wala siyang 2 ngipin sa harap? Gwapo eh. Ang ganda ng tindig. Saka mukhang malinis sa katawan. Kaso, bakit ganon? Mariel, bungal na ang crush mo. Natatawa rin naman siya. Pero, gwapo pa rin naman eh. Huwag mong tawanan. Baka may nangyari. Baka na-aksidente or what. Kasi hindi naman siguro siya mabubungal ng ganyan kung walang nangyari. Since high school, alam na natin na may perfect smile siya. Kaya ngayon, baka may nangyari sa kanya. Kaya pala madalas nitong takpan ng bibig kapag tumatawa. Gayunpaman, ang damdamin niya hindi gaanong nagbago. May isang parte pa rin ng puso ni Mariel na parang nag-flip kapag si Vince ang kausap. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang nalaglag ang puso ni Mariel sa tiyan. Nang makita siya, bahagyang ngumiti si Vince at naglakad papalapit sa kanya. Carla, papalapit siya. Hinampas niya ang mga hita ng kanyang kaibigan. Huwag na yan. Marami pang single dito. Bungal na yan. Umismid naman siya. Siya lang naman ang crush ko rito. Saka kung bungal man, kaya pa yan ng pustiso. Tinawanan na lang siya ng kanyang kaibigan. Hinayaan na lang muna siya nito para magkaroon ng sariling time kay Vince. Hi! Bati nito. Hi! Nauutal niya namang sagot. Mariel, diba? Section Nara ka noon. Tama? Tumangon naman siya at bahagya itong tiningnan.
Oo, ikaw sa section mangga. Naalala mo pa? Natatawang sabi ng binata. Siyempre, naaalala niya kung saan ito laging nakapwesto sa flag ceremony. Naaalala niya ang notebook nito na puno ng drawing. Iiyak siya noon kapag hindi test paper ni Vince ang na-check niya. Talagang crush na crush niya noon ang binata. Teacher ka na? Tanong ni Vince. Oo, sa kindergarten. Uminom ito ng juice. Wow, mahirap din yan. Since sa'yo galing ang pundasyon ng estudyante kapag hindi naturuan ng mga magulang sa bahay. Bahagya siyang tumango. Hindi siya makapagsalita. Namamanghalang kasi siya na nag-uusap sila ni Vince. Yun na yata ang pinakamatagal na conversation na ginawa nila. Tumawa si Vince. Mahiyain ka pa rin ano? Tanda ko, ang kapal ng salamin mo dati. Tapos medyo chubby at marami ka pang pimples. Ngayon ang ganda mo na. Straight ang buhok mo at marunong ka nang mag-makeup. Agad na namula ang kanyang mga pisngi. Natuto lang akong mag-ayos. Ikaw, ano bang nangyari dyan sa ngipin mo? Bahagya naman itong tinakpan ng bibig. Na-aksidente kasi ako. Natanggal tuloy itong 2 kong ngipin. Hindi pa naman ako nakakapagpapustiso. Napapikit si Vince sandali, sabay ngumiti ng sobra. Nagtawanan sila, pero habang tumatagal, nagiging hilaw na ang ngiti ni Mariel. Gayunpaman, kahit ganoon, nandun pa rin ang dating ni Vince. Maya-maya tahimik silang pareho. Sa paligid, maingay ang tugtog, may sumasayaw, nagpipicture. Pero sa pagitan nila, parang may sarili silang binubuong mundo. Anong trabaho mo ngayon? Tanong niya sa binata. Utility mechanic, sagot naman ito. Electrical, aircon, kahit anong sirang bagay, aayusin ko. Hindi katulad yon ang mga trabaho nyo. Pero sapat ng makabuhay sa mga kapatid ko. Breadwinner kasi ako. Napangiti naman siya. Wala namang problema yun kay Mariel. Hindi siya tumitingin sa klase ng trabaho na mayroon ng isang lalaki. Basta mabait, mahal siya, ay okay na sa kanya. Umiling si Mariel. Para sa akin, admirable yan, Vince. Hindi rin naman biro maging breadwinner ng pamilya mo. Hindi lahat ay kayang gawin yan, lalo na't lalaki ka pa. Para sa akin, mabait ka at malambot ang puso mo sa pamilya mo kaya naging breadwinner ka. Napatingin ito sa kanya. Hindi yan ang sinasabi ng karamihan. Eddie, hindi ako kabilang sa karamihan na alam mo. Humalakhak naman si Vince. Oo nga, hindi ka na kabilang doon. Kakaiba ka at nag-iisa. Halos hindi na nga sana ako dumalo. Mabuti na lang pumunta ako. Kumislot si Vince at parang nahihiya pa. Okay lang ba kung humingi ako ng number mo, Mariel? Baka gusto mong, alam mo na, magkwentuhan ulit minsan. Lumakas ang tibok ng puso niya. Gusto niya rin gawin yon, naunahan lang siya ni Vince. Kaya naman kahit nananabik ay sinubukan niya muna yung itago. Napalunok si Mariel at tumango. Okay lang. Nagpalitan sila ng numero. Hindi niya na mapigilan ang ngiti nang makita ang numero at pangalan ni Vince sa contact list ng kanyang cellphone. May kumislot na kung anong pag-asa sa dibdib niya. Buti na lang, dumalo ka ngayon, sabi ni Vince at tumayo ng diretso. Buti na lang, naalala mo pa ako, sagot naman niya. Paano ba naman kita malilimutan? Lalo pa ngayong ang ganda-ganda mo. Mas lalong nag-init ang mga pisngi ni Mariel. Nang makaalis na ang binata, doon niya pinakawalan ang kilig na nararamdaman. Hinaplos niya ang cellphone sa loob ng clutch. Magaan ang pakiramdam niya sa naging pag-uusap nila ng binata. Siguro nga, ang pag-ibig ay mahilig dumating ng late. At nag-glow down din kung minsan at hindi inaasahan. Pero ayos lang kay Mariel basta tungkol sa long-time crush niyang si Vince. Nang magkaroon siya ng numero ni Vince, hindi niya alam kung siya ba ang unang tatawag o hindi. Pero habang nasa klase, habang nasa bahay, palagi niyang tinitingnan kada 10 minuto ang kanyang cellphone. Tapos naging bawat 2 minuto, para siyang high school student na umaasang may lalapit na crush at aabutan siya ng sulat. Hanggang sa dumating na nga ang kanyang pinakahihintay. Hi,
Bulong niya sabay ipit ng buhok niya sa likod ng tenga. Good evening, Mariel. Pinili kong tumawag ng gabi kasi busy ako sa umaga. Alam kong busy ka rin sa pagtuturo mo sa mga bata. Sagot naman ni Vince sa kanya. Nakikita niyang mukha ni Vince. Nakahiga ito sa kama. Napakagatlabi si Mariel. Parang tumigil ang kanyang paghinga. Kailanman ay hindi niya naisip na mangyayari yon. Ang magkausap sila ni Vince sa video call. Hindi ka busy? Tanong nito. Hindi naman. Tapos na akong gumawa ng lesson plans saka visual aids para sa mga bata. Magpapahinga na lang din ako. Sagot ni Mariel sabay layo ng kamera dahil hindi niya mapigilan ang kilig. Relax, Mariel. Huminga siya ng malalim at pinindot muna ang mute button. Huwag kang malunod sa sarili mong kilig. Kalma. Baka akalain ni Vince na easy girl ka. Ngumiti si Vince nang muli siyang nagpakita sa kamera. May problema ba? Umiling naman siya at umayos ng upo. Wala naman, may kinuha lang, saka medyo inayos kong mukha ko. Baka mamaya may muta pa pala ako. Maganda pa rin naman, sabi ng binata, tapos biglang dinugtungan. I mean, mukha kang maganda. Maganda ka naman, may muta man o wala, Mariel. Ramdam ni Mariel ang pag-init ng leeg niya na parang sinisinaga ng araw sa taglamig. Hindi na bago sa kanya ang mga papuri simula nang mag-ayos siya. Pero iba talaga kapag galing sa crush niyang si Vince. Kahit bungal pa ang binata, iba pa rin ang dating kapag mula rito. Parang hindi para mang bola kundi para lang ilarawan ang nakikita nito sa kanya. Pwede bang noo at mga mata lang ang ipakita ko? Tanong ni Vince. Umawang ang bibig niya. Bakit naman? Tumawa ito at nakita niyang ngipin ito na hindi nabuo. Nahihiya kasi ako sa ngipin ko. Nakakailang tumawa. Baka kada salita ako, nauumay ka na sa ngipin kong kulang-kulang. Umiling naman siya kaagad. Ha? Hindi naman. Okay lang. Wala namang kaso sa akin yan. Hindi naman ako nababother. Okay, slight lang pero hindi talaga siya nakaka-distract. Mas nadidistract pa ako sa mukha mo kasi gwapo pa rin naman. Napangiti naman na parang nagyayabang ang binata. Talaga, Mariel? Oo, pogi ka pa rin para sa akin. Nagkwentuhan muna sila ng mga karaniwang bagay. Kung gaano kaingay ang reunion, kung gaano ka-weird makita ang mga kaklase na may anak at kulubot na balat. Hanggang sa napunta na nga ang usapan sa trabaho. Pagod ka na? Tanong ni Mariel nang bahagya itong humikab habang nag-uusap silang dalawa. Umiling naman si Vince. Hindi pa naman. Kwentuhan pa tayo. So, yun nga, 4 na bahay ang pinuntahan ko. 2 silang ceiling fan ang inayos ko. Saka nagayos din ako ng mga aircon sa isang mall kanina. Ang dami mo palang ginagawa. Tumawa naman ito at hindi kumontra. Ikaw, kumusta? Mahirap din naman magturo ng mga bata. Mga kinder pa. Hindi naman. Sanay na naman. Marami lang talaga silang mga tanong na minsan out of nowhere. Pero dahil mga bata, kailangan ko pa rin sagutin. Gusto lang naman kasi nilang makuha ang atensyon ko kahit minsan nakakarindi na ang katatawag sa akin ng teacher. Ngumiti si Mariel, maya-maya'y natahimik silang dalawa. Natatakot siyang mawalan sila ng topic. Pero ang panoorin lang ang isa't isa, parang bumuo na sa araw ni Mariel. Pakiramdam niya, nakatayo siya sa gilid ng isang bangin. Isang hakbang pa at malalaglag na siya kay Vince. May crush ako sa'yo dati. Alam mo ba? Biglang sabi ni Vince. Parang tumigil ang mundo ni Mariel. Talaga? Pabulong niyang tanong. Ramdam ang kaba sa boses na kanyang nararamdaman. Tumango si Vince sabay kamot sa batok. High school pa tayo. Ang ayos mo kasi kaya hindi ko magawang umamin. Pakiramdam ko ay babasti din mo lang ako. Kasi ikaw ang klase ng babae na study first muna ang motto sa buhay. Matalino ka at mabait. Alam kong crush mo ako at natanggap ko ang love letter na sinulat mo nun. Pero hindi pa rin ako gumawa ng aksyon. Kasi alam kong ayaw mo rin naman mag-boyfriend habang nag-aaral ka pa. Pati handwriting mo, parang pang-commercial ang dating. Tumawa siya at hindi makapaniwala sa pag-aming ginawa ng binata. Hindi ko lubos na inaasahan na crush mo rin pala ako.
Saka mahirap lang naman ako noon kahit hanggang ngayon, Mariel. Ang swelas ng sapatos ko, ngumanganga. Hindi lang ako nagpapahalata, pero pumapasok ako ng walang baon. Iniwan kami ng tatay ko nung 15 ako. Nagtrabaho na ako kahit estudyante pa para may pambayad sa ilang bills namin dito sa bahay. Kaya ang pagkakaroon ng girlfriend at panliligaw, isinantabi ko muna. Kahit na umamin ka sa akin o na-crush mo ko, nahirapan din talaga akong pumorma dahil sa dami ng mga iniisip ko nun. Ngayon ay hindi ko nga rin alam kung nababagay pa ako sa'yo. Mahirap na nga, nabungi pa ng ganito. Hindi ko naman to ginusto. Na-aksidente lang ako habang sakay ng tricycle. Wala lang akong budget magpagawa ng pustiso ko. Kasi palaging napupunta sa mga kapatid ko ang kinikita ko. Wala na rin halos natitira para sa akin. Parang may humawak ng mahigpit sa dibdib ni Mariel. Gusto niyang abutin ang mukha nito mula sa screen at sabihing hindi ito kailanman naging kulang. Hindi nito dapat ibinababa ang sarili dahil lamang mahirap ito o hindi kompleto ang mga ngipin. Palagi kitang hinahangaan, mahina niyang sabi. Noon pa man, kahit mabungi ka man o hindi, kahanga-hanga ka pa rin para sa akin. Para sa akin nakakatawa ka. Maalalahanin ka rin sa ibang tao, Vince. Laging may respeto kahit sino pa ang taong kausap mo. Kaya hindi mo ko masisisi kung bakit naging long time crush kita. Nagkatinginan sila. Tila mas tahimik ang mundo. Parang kahit mahina ang wifi ay hindi kayang putulin ang koneksyon ng damdamin nila para sa isa't isa. Sana naging matapang ako sa nararamdaman ko noon. Bulong ni Vince. Baka nasabi ko rin noon. Ngumiti si Mariel. Baka hindi pa tayo handa noon at naiintindihan ko yon. Naniniwala ako sa bawat plano ng tadhana sa bawat tao. At ang planong yon, pakiramdam ko, ngayon na mangyayari para sa atin, Vince. Kinabukasan, para siyang lumulutang habang naglalakad sa classroom. Sobrang saya ng gising niya dahil sa binata. Mas lalo tuloy siyang nagkaroon ng inspirasyon na pumasok. Teacher, bakit po kayo laging nakangiti? Tanong ng kanyang estudyante. Masaya lang ang araw at syempre kasi pumasok kayo today. Sagot niya sabay kanta ng alphabet song habang nakangiti. Libo-libong paru-paro sa tiyan, sa puso, sa utak, sa lahat na ng organs ng katawan niya kapag magkausap sila ng binata. Nasisiyahan siya sa tuwing nakakatanggap ng text mula kay Vince. Palagi itong malambing at parang hiniheli naman ang kanyang puso roon. Biglang dumating si Carla na may kagat ng sandwich. Girl, ang blooming mo. May race ka? Lalaki ang rason ng ngiting yan, ano? Napatawa si Mariel. Wait lang, wag mong sabihing si Vince yan. Namula si Mariel. Halatang halata at kahit hindi niya nasabihin o ipagkaila, alam na ng kanyang kaibigan kung sino ang nagpapakilig sa kanya. Oh my God! So siya nga! Hiyaw ni Carla. Nag-video call na kayo? Nahihiya naman siyang tumango. Maayos siya, mabait, totoo siya. Parang ang gaan kausap. Siguro dahil matagal na natin siyang kilala, kaya ang dali-dali sa aking magtiwala. Saka nabanggit niya sa akin na crush niya rin naman ako noon. Nagpipigil lang daw siya kasi mahirap siya at maraming iniisip. Gusto kong maniwala na baka, alam mo na, may magandang mangyari ngayon. Kaya kung ano man ang meron sa amin ngayon, gusto kong ituloy. Carla, ayokong walang mapala sa paghaharutan naming dalawa. Lumambot ang boses ni Carla. Basta, girl, isang mata lang ang pumikit ha. Huwag sobrang magiging bulag sa pag-ibig kapag nasaktan. Dapat marunong ka pa rin magtira sa sarili mo. Kahit matamis na simula, pwedeng sumakit sa dulo. Kaya ingat pa rin. No boyfriend since birth ka pa naman. Ayokong masaktan ka at asahan mo na puro kilig lang ang pag-ibig ha. Tumango si Mariel. Batid niya naman na hindi lang puro kaligayahan kapag nagmamahal. Pero sa puso niya, kumapit siya sa pag-asang alam niyang kaya niya yon. Hindi pa alam ni Mariel ang darating, pero sa unang pagkakataon, pinili niyang mangarap sa isang damdamin na hindi niya pa nararamdaman. Isang umaga, napangiti si Mariel nang makatanggap ng text mula kay Vince.
Sumilip siya sa bintana at nakita itong nakasandal sa isang medyo luma pero malinis na asul na motor. Nakasuot si Vince ng dark jeans at kulay gray na polo. Bago rin ang gupit nito. Kalma lang, bulong ni Mariel sa sarili habang inaayos ang suot niyang damit. Sana magandahan siya sa akin. Paglabas niya, tumingin si Vince at ngumiti. Hi! Bati ni Mariel na agad na namula ang pisngi. Hi! Sagot ni Vince at tila kinapos ng hininga. Ang ganda mo talaga. Ang ayos mo. Talagang ang ganda ng ayos mo. Napakagatlabi si Mariel at matamis na ngumiti. Salamat. Ikaw rin. Helmet? Alok ni Vince at isinuot na sa ulo niya ang helmet. Nag-alinlangan siya pero hindi niya naman ito pinigilan. Sigurado ka bang hindi ako mahuhulog? Hindi pa kasi ako nakakasakay sa motor na walang sidecar. Tumawa naman si Vince. Kapit ka lang sa akin ng mahigpit. Hindi ka mahuhulog. Maliban na lang kung balak mong tumalon. Mahina na lang siyang tumawa. Maya-maya, nakarating na sila sa restaurant na karinderya o canteen style. Naamoy niya na agad ang inihaw at sinigang ang agad na sumalubong sa kanila. May mga pamilyang kumakain at mukhang kilalang kilala talaga sa lugar. Okay lang dito? Tanong ni Vince habang inaayos ang motor. Pasensya na, hindi kita madalas mamahalin. Pero sure akong magugustuhan mo rito. Malinis ang ambience nila at masasarap din naman ang mga pagkain. Marami kang pwedeng pagpilian, Mariel. Tumango naman siya. Okay naman ako rito. Hindi mahalaga sa akin kung mura o mahal ang kakainan natin. Hindi naman ako maselan sa pagkain. Kahit saan mo ako dalhin para kumain. Kahit tusok-tusok pa. Okay lang sa akin, Vince. Totoo naman yun. Aaminin ni Mariel na may kaya siya kahit paano. Wala na ang mga magulang niya pareho, pero may mga naiwang lupain ang mga ito na nasa kanya. Kahit hindi siya magtrabaho, mabubuhay na siya sa mga pinamana sa kanya. Talagang passion niya lang ang pagtuturo sa mga bata. At ang kinikita niya sa pagtuturo, ginagamit niya lang pang-donate sa mga foundation o kaya ay sa pagpapa-feeding program sa mga bata sa bahay ampunan o mga bata sa bundok. Wala pa siyang pamilyang binubuhay, kaya nga ganoon ang pinagkakaabalahan niya. Walang keme, walang tablecloth, walang kandila, walang soft music. Pero may mainit na usok mula sa mga kaserola, tunog ng pinipritong ulam at ingay ng mga taong kumakain. Umupo sila sa isang maliit na table malapit sa electric fan. Hinila ni Vince ang upuan para sa kanya, kaya napangiti siya kaagad. Napatawa si Mariel. Oy, ang gentleman mo, hindi ako sanay. Napakamot ito sa batok at biglang nahiya. Masanay ka na. Siyempre, palagi kong pipiliing maging gentleman pagdating sa'yo. Unti-unting natunaw ang pagkailang sa pagitan nila. Madali namang mawala yon dahil gusto nila ang isa't isa. Hindi rin nawawala ng topic ang binata. Gusto mong sinigang at inihaw? Tanong ni Vince. Yun ang best-selling nila rito, saka bulalo nila. Bulalo na lang. Ngumiti si Vince sabay tawag sa waiter. Bulalo, 2, saka 2 ginisang sitaw, 3 kanin, saka 2 soft drinks. Samahan mo na rin ang 2 halo-halo. Habang tinitingnan ulit ni Vince ang menu, napansin ni Mariel kung paano nito dahan-dahang sinusuri ang presyo. Kumagat ito sa labi tapos tumingin sa kanya. Pakiramdam niya, nag-aalala ito sa magiging total ng kakainin nila. Sinabi kasi ng binata na ito ang magbabayad. Okay na sa sinigang lang? Tanong nito at parang humihiling na ayaw niyang dagdagan. O gusto mong dagdagan? Okay na ako. Sagot ni Mariel agad. Nabasa ang pag-aalangan sa mukha ng binata. Ayaw niya naman itong mapahiya. Actually, bulalo lang talaga ang gusto ko. Paborito ko yon. Nakahinga ng maluwag si Vince. Good. Ako rin. Habang hinihintay ang pagkain, napansin ni Mariel kung paanong hindi mapakali si Vince. Kinakalikot ang daliri sa mesa, inaayos ang kuwelyo, pinupunasan ng pawis sa noo kahit hinahanginan sila ng fan. Kwento mo naman yung trabaho mo. Pagbasag ni Mariel sa katahimikan. Yung about sa electrical staff, natutuwa ako na may alam ka rin sa electricity. Oo, kumuha rin kasi ako ng NC2 doon.
Kaya may alam din ako sa electricity. Hindi kasi ako nakapag-aral sa college, kaya sa mga vocational lang ako pumasok. Mas maraming skills na alam, mas maganda. Paminsan-minsan, nakakapagod din. Lalo na kapag may tatawag tapos emergency daw, pero ayaw magbayad ng tama. Mas nakakapagod kapag napupunta sa pamilya ko. Halos wala nang matira sa akin sa totoo lang. Kung meron man, pamasahe ko na lang. Kaya di ako makaipon para sa pagpapapustiso ko. Pero baka sa isang buwan naman ay okay na to. Sa ngayon, inuuna ko muna ang mga date natin. Makakapaghintay naman ang pustiso ko. Tumango si Mariel. Halata nga, kapag nag-uusap nga tayong dalawa sa video call, ayoko nang pahabain kasi nakikita ko sa mukha mo na pagod ka na. Maya-maya'y dumating ang pagkain. Nagsimula na silang kumain. Dahan-dahang ngumunguya si Vince sa isang gilid ng bibig lang. Nagkunwaring hindi pansin ni Mariel, pero sa loob-loob niya may gumapang na damdaming mahirap pangalanan. Bahagya siyang naawa dahil hindi ito makanguya sa harapan dahil nga wala na ang dalawang ngipin sa harap. Nang kumagat ito sa mais, siya ang nahihirapan kay Vince. Hirap itong kumagat sa mais dahil sa pagiging bungal. Ang awkward tuloy nito habang ngumunguya. Talagang aanggulo pa para makakagat lang ng tama. Alam mo, sabi ni Vince habang sumusubo, hindi ka pala gaya ng inaakala ko. Ha? Palagi kang tumitingin sa mga tao nang walang panghuhusga. May kaya ka, pwede kang pumili ng iba. Pero ako pa rin ang gusto mo kahit mahirap lang ako. Saad ni Vince. Natigilan si Mariel. Ang lalim ng sinabi nito para sa kanya. Hindi naman nga kasi talaga siya mahiling manghusga. Hindi siya pinalaki ng ganoon ng kanyang mga magulang. Pinalaki siyang mapagkumbaba at palaging iniintindi ang nararamdaman ng iba. Ngayon lang ako nakadate ng ganito, sabi pa ni Vince. Napakibit balikat si Mariel. Talaga? Nakipag-date na ako dati. Paglilinaw nito. Pero hindi ganito. Kadalasan, mabilis, parang test lang. Pero sa'yo, parang safe. Parang hindi ko kailangan magpanggap. Kahit ganito ako, okay lang sa'yo. Bahagyang napangiti si Mariel. Gusto kita kung sino ka. Wala ka dapat ipag-alala. Lumambot ang mata ni Vince. Ngumiti ito ng buong buo. Walang pakialam kahit ang mga ngipin pa ang hindi buo. Gayunpaman, maganda pa rin sa kanyang paningin. Pagkatapos ng date, habang umaakyat siya pa uwi, tumayo si Vince sa harap ng gate. Parang estudyanteng nag-aalangan kung dapat bang magpaalam ng may kiss o ng yakap. Salamat, sabi niya. Sa gabi na to. Salamat din, sagot ni Mariel, mahigpit ang hawak sa kanyang tote bag. Tumingin si Vince sa ibang direksyon. Pwede ba akong magsabi ng totoo? Tumango naman siya. Halos hindi na ako tumuloy na yayain kang lumabas. Itinuro nito ang bibig. Etong mga ngipin kong kulang, nahihiya pa rin ako hanggang ngayon. Minsan may ipon, minsan ubos. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakakuha ng pustiso. Mura lang naman yon, kaso palaging may mas mahalagang gastusin. Muling humigpit ang dibdib ni Mariel. Naaawa talaga siya kay Vince. Hindi naman katulad nito, hindi siya nakaranas ng hirap ng buhay. Wala siyang mga kapatid o pamilya na kailangang buhayin. Ipinanganak si Mariel ng kanyang mga magulang na maayos na ang kinabukasan kahit mawala ang mga ito. Naiintindihan ko naman ang buhay na mayroon ka. Lahat ng binibigay mo sa akin, nakokontento naman ako at hindi nagre-reklamo. Sagot naman ni Mariel. Gusto ko silang ipaayos, dagdag ni Vince at bahagyang natawa. Hindi lang para sa'yo, para sa sarili ko. Para naman makatawa ako nang hindi iniisip ang itsura ko. Vince, malambing niyang sabi. Hindi mo kailangang ayusin yan para sa akin. Okay, gusto kong maayos ang mga ngipin mo, pero kung para lang sa akin, hindi dapat. Para sa'yo dapat, para maging confident ka. Mas mahalaga ka sa kung ano man ang kulang sa'yo na nararamdaman mo. Sapat ka na, Vince. Marahang tumango ang binata at napalunok. Akala ko walang taong magsasabi niyan. Ngumiti si Mariel. Gusto niyang iparating dito ang lahat ng kanyang nararamdaman na kahit anong mangyari, hindi niya ito ikakahiya kailanman. Pagpasok niya sa bahay,
Napasandal si Mariel sa pinto at huminga ng malalim. Kilig na kilig ang kanyang puso sa mga nangyari sa araw na yon. Uminom siya ng tubig, sabay upo sa tabi ng bintana habang nakangiti pa rin. Perpekto ba ang date? Hindi. Walang kandila, walang mamahaling restaurant, walang bulaklak. Pero totoo, simple at malapit na sa puso ni Mariel ang taong kasama. Paulit-ulit niyang iniisip ang hindi ni Vince. Pinakita nito ang totoo at ang nakita niya, hindi kakulangan, hindi kahirapan, hindi hiya, kundi isang lalaking mabuti, may responsibilidad sa balikat at may tawang gustong-gustong kumawala kahit na hindi kumpleto ang mga ngipin. Nagtuloy-tuloy pa ang kanilang mga date hanggang sa nanligaw na nga sa kanya si Vince. Hindi niya naman pinatagal pa, hindi niya na pinahirapan ng binata at sinagot na rin naman ito. Kung gutom ka, sabihin mo lang ha. Minsan ay sabi ni Mariel. Napabuntong hininga ang kanyang boyfriend. Okay lang ako. Ikaw nga, may klase pa. Kapag magkasama sila, palagi silang nagkukwentuhan. Pero mas madalas, naging tagapakinig ni Vince kapag may problema ito. Alam niya naman ang pinagdadaanan ng kanyang boyfriend. Sorry, next time na lang ako babawi. Sabi ni Vince nang si Mariel ang magbayad ng pagkain nila isang gabi. Tumango si Mariel at inismiran lang ito. Wala yon. Ano ka ba? Kapag ba ako palagi ang magbabayad, lagi ka nalang hihingi ng sorry? Alam ko naman kasi ang nangyayari sa bahay ninyo. Alam kong maraming umaasa sa'yo kaya hirap na hirap ka rin sa pera. Napabuntong hininga si Vince. Ang hirap, Mariel. Minsan pakiramdam ko, di na ako makahinga sa dami ng responsibilidad na pasan ko. Pero ginusto ko naman to kasi nagkusa ako. Ngayon nga, namamroblema ako sa motor ko. Hindi ko matapos-tapos ang paghuhulog. Bahagyang kumurap si Mariel. Gusto niya agad mag-abot ng tulong dito. Pwede namang siya na lang ang sumalo sa paghuhulog para makumpleto na ang payment ng motor nito. Muling nagsalita ang kanyang boyfriend. Pagod na ako sa lahat. Yung nanay ko, lagi nang masakit ang likod. Yung bunso naming babae, may field trip. Yung isa kong pang kapatid, magtitisis na kaya ang daming gastos. Ako lang ang bumubuhay sa kanila. Hinawakan ni Mariel ang kamay nito. Vince, tumingin ito sa ibang direksyon. Alam ko, hindi ako madaling mahalin. Hindi ako ideal. Hindi ako ready o pwedeng maging provider man para sa'yo. Pero sinusubukan ko. Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan maging provider para sa akin dahil kaya ko namang mag-provide para sa sarili ko. Malumanay niyang tugon. Kailangan ko lang na totoo ka sa akin at mahal mo ko. Ganito, ako na lang ang magtutuloy ng hulog mo sa pagbabayad sa motor mo. Total, hinahatid at sinusundo mo naman ako gamit ang motor mo. Nanlaki ang mga mata nito at bakas ang saya sa mga mata. Talaga? Napangiti naman siya at tumango. Gusto kong makatulong sa'yo at ayoko mamroblema ka palagi. Alam mo namang nalulungkot din ako kapag nalulungkot ka. Nang gabing yon, inako niya ang ibang gastos ni Vince. Nagpadala rin si Mariel ng pera para makabilang boyfriend niya ng vitamins ng nanay nito. Pero kalaunan, ang kusa niyang pagbibigay naging routine na sa kanilang relasyon. Dumating na sa punto na humihingi na si Vince at siya ang unang nilalapitan kapag kailangan. Nagka-delay si client. Wala pa akong pambalik. Next week ko na lang bayaran. Gutom na ako, pero wala nang time magluto. Daanan mo na lang ako ng food. Ikaw ang bahala ah. Lobat na ako, wala nang load. Pahingi ng pang-data dali. May nag-inquire. At si Mariel, lagi siyang pumapayag. Sa simula, binibilang pa niya. Pero nang sunod-sunod na, tumigil na rin siyang bilangin ang mga hinihiram nito. Hinayaan niya na lang. Ang mahalaga'y nagsusumikap si Vince. Mabait naman ang kanyang boyfriend. Mahal siya at ayos lang ang kanilang pagsasama. Isang Sabado ng umaga, nag-aayos sina Carla at Mariel ng flashcards sa faculty lounge. Kayo na ni Vince, no? Tanong ni Carla. Napangiti si Mariel. Oo. Cute.
Kumusta naman? Nabisi tayo, hindi na kita natatanong sa love life mo. Okay naman, sagot ni Mariel sa mahinahong tono. Sweet naman siya, maalaga. Tumaas ang kilay ni Carla. Pero, nag-alinlangan si Mariel na sabihin yon, pero kaibigan niya naman ito. Marami siyang pinagdadaanan, may sakit ang nanay ni Vince, may mga kapatid pang pinag-aaral, siya kasi yung breadwinner. Namilog ang mga mata ni Carla. Seryoso? Ang hirap maging breadwinner sa pamilya ha, lalaki pa siya. Paano na kapag bumuo na siya ng pamilya? Hindi naman basta matatapos ang responsibilidad niya sa pamilya niya. Tumango si Mariel. Kaya tumutulong ako sa abot ng makakaya. Anong klaseng tulong? Mga simpleng bagay lang. Sa pera, ilang beses na siyang umuutang sa akin. Like, parang hindi lilipas ng isang linggo na hindi siya makakautang. Kaya para sa akin, bigay na lang yon at hindi ko na sinisingil pa. Naawa rin naman kasi ako sa kanya. Naningkit ang mga mata ng kanyang kaibigan. Linggo-linggo? Nangutkot si Mariel sa gilid ng notebook. Hindi naman kasi siya umaasa lang sa akin. Nakikita ko yung effort niya. Masipag siya sa kanyang trabaho. Talagang kulang lang sa kanila, tapos may sakit pang nanay ni Vince. Napapansin niya ngang napapadalas ang binata na humingi sa kanya. Pero anong gagawin niya? Tuwing humihingi ito ng tulong, nahihirapan siyang tanggihan. Alam niya rin naman kasi kung saan ito ginagamit ang pera. Nakikita niya rin talaga na kailangan yun ni Vince. Sa mga naging date nila, si Mariel na rin ang palaging nagbabayad. Hindi na ito kailanman naglabas ng pera. Ilang buwan pa lang naman sila at wala pa naman siyang problema. Wala naman kaso sa kanya kahit siya ang magbayad. Pero maganda rin siguro na si Vince ang maglabas ng pera, lalo na at ito ang madalas na nag-aaya. Isang umaga, tumawag si Vince bandang pasado 12:00 ng hating gabi. Nakahiga na si Mariel noon, may face mask sa pisngi at mga katatapos lang na gawain. Unti-unti na siyang natutulog nang marinig ang sunod-sunod na pag-vibrate ng cellphone sa tabi ng kama. Ha? Bakit tumatawag si Vince? Nagtataka niyang tanong. Anong oras na? Mabilis na pumintig ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi tumatawag si Vince ng ganoon ka-late. Maliban na lang kung may nangyaring hindi maganda. Agad niyang sinagot yon. Hello? Mahina pero alerto ang boses niya. May impit na hinga sa kabilang linya. Tapos isang pigil na hikbi. Vince! Sa wakas, nagsalita na ang kanyang nobyo. Mariel! Paos ang boses nito na parang nagwasak ng damdamin nito. Malayo sa pabirong tono na nakasanayan ng kanyang boyfriend. Nang gabing yon, parang naubos ang tibay ni Vince. Tumayo na si Mariel sa kama. Hey, anong nangyari? Nasaan ka? Tumawag ka ng ganitong alanganing oras, so for sure sobrang bigat na ng nararamdaman mo. Anong nangyari? Nasa labas ako kanina. Kararating lang. Singhot ni Vince. Di ko alam kung sinong pwede kong tawagan. Napakapit si Mariel sa kumot. Nakalimutan niya na ang kanyang face mask. Sige lang, magsalita ka. Nandito lang ako. Kanina, sa trabaho, nagtatawanan sila. Akala ko joke lang pero may bagong empleyado. Binulungan siya ng isa, sabay tumawa sila. Tapos tinawag akong Kuya Bungi sa harap ng kliyente. Sinapo ni Mariel ang kanyang noo. Vince, napasinghap ang binata. Sabi ko okay lang, pero pagtalikod ko hindi ko na kinaya. Para akong nilamon ng lupa. Napakapit si Mariel sa bibig niya, parang pipigilan ng kirot na umakyat sa dibdib. Ayaw niyang inaasar na bungi ang kanyang nobyo. Hindi naman yun kabawasan sa pagkatao ni Vince. Trinay ko lang tawanan sila, dagdag pa ni Vince. Sabi ko sanay na ako, pero pag uwi ko, tumingin ako sa salamin. Tapos tinanong ko ang sarili ko, sino pa ba ako? Alam mo namang hindi ako dating ganito, di ba? Tumango agad si Mariel. Oo, Vince. Parang isa na lang akong biro. Di na ako ang lalaking kayang ipagmalaki. Minsan, hindi na ako makangiti kahit sa sarili ko. Naiintindihan ni Mariel
ang nararamdaman ng kanyang boyfriend. Baka kahit siya'y mahiya sa ganoon kapag nabungi. At para sa lalaking tulad ni Vince na isang proud at masipag na breadwinner, ang ganoong klaseng pag-amin ay hindi biro. Tiyak, buong gabi nitong pinag-iisipang tumawag sa kanya. Kasi habang naririnig niya, parang ang simple lang ng problema nito na kayang solusyonan. Pero hinayaan niya na lang. Siya ang girlfriend, kaya sa kanya ito hihingi ng comfort. "Pakinggan mo ako," marahan niyang sabi. "Wala lang dapat sa'yo kahit pagtawanan ka. Hindi ikaw ang kasiraan mo. Ang bait mo kaya, ang strong mo pa sa lahat ng bagay, Vince. At isa ka sa pinakamasipag na taong nakilala ko." "Pero ulang nakakakita nun," bulong ni Vince. "Kapag bungi ka, ang dali nilang manghusga. Parang nawawala na yung dignidad mo." May kung anong pumutok sa dibdib ni Mariel. Nakita na rin niya yon. Kapag may date sila, palaging may napapa-second look kapag nakita ang bungi ng kanya. Palaging may napapa-second look kapag nakita ang bungi ng kanyang boyfriend. "Sige," usal ni Mariel. "Kung ito ang bagay na pinakamasakit sa'yo ngayon, ayusin natin." Nanahimik si Vince, para bang inaasahan na nito ang susunod niyang sasabihin. Huminga si Mariel ng malalim. "Tutulungan kitang ipagawa ang pustiso mo. Mura lang naman yon." "Ano? Talaga?" Sumagot siyang muli. "Ipapaayos ko. May kilala akong dentista. Nagtatrabaho sa klinik. Doon din ako nagpapatingin ng mga ngipin ko. Pwede kitang ipa-schedule next week. Sabihin mo lang kung oo." May kaluskos sa kabilang linya. Tapos katahimikan, maya-maya'y muling nagsalita ang kanyang boyfriend. "Mariel, hindi ko alam kung ano sasabihin ko." "Sabihin mo lang, salamat." Biro niya kahit bahagyang natatawa. "Salamat." Halos hindi na marinig ang boses nito. "Mariel, ikaw lang talaga yung naniniwala at sumusuporta sa akin." Hindi agad siya sumagot. Wala nang kailangang sabihin. Talagang susuportahan niya ito dahil boyfriend niya naman ang binata. Ang tanging hiling niya lang, hindi makalimutan ni Vince ang pasasalamat at pag-ibig sa pagitan nilang dalawa. Matapos makuha ang pustiso, naging mas confident na si Vince. Mas ngumingiti na ito, nagpo-post na ng mas maraming selfie sa social media at hindi na gaanong nahihiya kapag magkasama sila sa public. Tuwang-tuwa naman si Mariel. Gustong-gusto niyang makitang ganoon ang taong minamahal. Kanina, may batang nagsulat ng "I love you, Teacher Mariel" sa papel niya. Ani Mariel habang inaabot ang baso sa kanyang boyfriend. Sabi niya, hintayin ko raw siya kasi pakakasalan niya raw ako paglaki niya. Mahal niya raw ako kasi gusto niya raw ng magagandang teacher. May date dapat sila ng araw na yon. Pero sinabi sa kanya ni Vince na sa bahay na lang niya sila mag-date. Pareho kasi silang pagod sa kanya-kanyang trabaho. Natawa si Vince habang tinanggap ang juice na ibinigay niya. "Fan mo pala yung estudyante mo. Nagsiselos na ako." Tumawa rin si Mariel at umupo sa tabi nito. "Kinder pa lang yun, Vince. Ikaw lang ang long-time crush ko. Don't worry." Ngumiti si Vince at hinalikan siya sa sentido. "Good. Ayoko ng love triangle na may gatas pa sa labi." Napahagik-hik si Mariel at sumandal sa kanyang boyfriend. Gustong-gusto niya ang mga payapang sandaling yon na puno ng biro at lambing. Kapag nariyan si Vince, gumagaan ang lahat. Ikaw, kumusta ang work mo today?" Tanong niya. Bumuntong hininga si Vince at iniunat ang mga binti. "Nakakapagod. May umalis na naman sa shop. Ako na naman lahat. Driver, mekaniko, tagabili ng pyesa, tagasagot ng kliyente. Lahat na. Gamit na gamit nila ako kaya dapat tinataasan nilang sahod ko. Asset na ako sa dami ng skills na alam ko kahit hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Wala eh. Breadwinner sa bahay, utility sa trabaho, boyfriend sa gabi." "Pero kahit pagod ka, pumunta ka pa rin dito, Vince." Yumakap si Mariel sa kanyang nobyo. "Siyempre, gusto kong makasama ka," sabi nito at lumilingon sa kanya. Iniayos ni Vince ang buhok niya sa pisngi at hindi agad binawi ang kamay.
Nag-iba ang titig nito, hindi galit pero may lalim. Ilang sandali pa ay lumapit ang binata at hinalikan si Mariel. Sa una, marahan lang at pamilyar para sa kanya. Tumugon si Mariel ng dahan-dahan, hinayaang dalhin ng init. Nakalapat ang mga daliri niya sa mga braso nito, lasa niyang iced tea at mint sa mga labi ni Vince. Pero maya-maya, gumapang ng kamay ni Vince. Bahagyang umatras si Mariel, ngunit hinalikan siyang muli ng binata ng mas mariin at ang mga kamay ay bumaba na sa laylayan ng kanyang blouse. Vince, bulong niya habang hinahawakan ng kamay nito. Huminto ito, tumingin sa kanya at nakita niyang pagnanasa sa mga mata ng binata. Hindi pa kasi ako handa. Kumunot ang noo ni Vince. Aha. Umupo ng mas diretso si Mariel at naglagay ng kaunting space sa pagitan nila. Hindi pa ako handang, alam mo na. Napakurap si Vince. Matagal na tayong magkasama. Ilang buwan na rin naman tayo. Wala pang nangyayari sa ating dalawa. Alam ko, pero tumingin siya sa kanyang mga daliri habang nilalaro iyon. Gusto ko pa rin maghintay hanggang sa kasal. Tumahimik na ang binata. Tumibok ng malakas ang puso ni Mariel. Hindi siya makatingin sa mga mata nito. Ramdam niya kasing nagulat ang boyfriend niya. Ilang buwan pa lang sila at halos mag-iisang taon pa lang, pero goal niya talaga ang pagpapakasal. Mariel, ani Vince, mahina pero halatang naiinis. Hindi na tayo bata. Matanda na tayo. Nagmamahalan tayo, hindi ba? Oo, totoo yon. Agad niyang tugon. At dahil doon, kailangan kong maging totoo sa'yo. Hindi pa ako handa. Hindi dahil sa ayoko sa'yo, kundi dahil ito yung bagay na gusto kong itabi. Mahalaga to sa akin. Tumayo si Vince, bumuntong hininga ng mahaba at hinaplos ang buhok. Ano ba naman yan? Mahal ko naman. Ayaw pang ibigay. Nasa modernong panahon na tayo. Conservative ka pa rin. Napakurap si Mariel. Vince, ani Mariel at tumayo rin habang nanginginig ang tinig. Mahal naman kita. Ano nga yung problema? Ang problema, mahal ko rin ang sarili ko. Matagal ko nang pinagdesisyonan to. Hindi lang dahil sa katawan, kundi dahil sa emosyon at pananampalataya na meron ako. Gusto kong ibigay ang sarili ko kapag asawa na ako, hindi lang girlfriend. Napatawa si Vince ng mapait saka umiling. So, kailangan ko munang mag-propose bago mo ako pagkatiwalaan? Hindi yan ang sinabi ko. Mas lalong nainis ang binata. Ano nga ba? Wala naman akong balak lokohin ka, Mariel. Hindi ko sinasabing may balak ka. Sinasabi ko lang kung ano ang hangganan ko. Napayoko si Mariel. Ayaw niyang nag-aaway sila. Pero paninindigan niya pa rin kung ano ang pinaniniwalaan niya. Dinampot ni Vince ang gamit nito. Kung ayaw mo, di wag. Hindi kita pipilitin. Napasinghap si Mariel. Aalis ka? Huminto si Vince sa pintuan. Hindi galit, hindi sumisigaw, pero malamig na agad ang pakikitungo sa kanya. Hindi ako galit, sabi ni Vince sa kanya. Pero ikaw din, huwag kang magulat kung hindi na ako dumalas dito. Kung lagi mo naman akong binibitin. Bahagyang natigilan si Mariel. Alam niyang naiinis ito na hindi niya maibigay ang sarili. Pero kailangan ba talagang ganoon ang matanggap niyang mga salita? Wow, mahina niyang sabi. So, umaalis ka dahil sinabi kong hindi pa? Umaalis ako kasi parang lahat ng bagay sa'yo may kondisyon. Napatawa si Mariel ng mapakla. At yung lahat ng binigay ko sa'yo, suporta, pera, oras, di ba walang kondisyon yun? Umawang ang bibig ni Vince. So, nanunumbat ka na pala? Sasagot pa sana siya pero lumabas na si Vince at sinarado ng malakas ang kanyang pinto. Nasapo niya na lang ang kanyang ulo. Wala naman siyang intensyon na manumbat pero naiinis din naman kasi siya sa mga sinabi ni Vince kanina. Ang pag-aaway na yon, alam niyang maaayos din naman. Lumipas ang ilang mga araw, muli naman silang nagkabati ni Vince. Gayunpaman, may mga pagbabago na mahirap hindi pansinin para kay Mariel.
Sa una, inakala ni Mariel na masamang signal lang. Hindi na sumasagot si Vince sa kanyang good morning, ingat sa work. Sa mga mensahe tuwing umaga, naging bihira na lang ang mga palitan nila ng chats. Sinubukan niyang iwaksi ang kaba. Baka sobrang busy lang, baka may aberya sa linya, o baka naman pagod lang talaga si Vince. Pero kahit anong message niya, wala pa rin talaga. Kinagabihan, matagal niyang tinitigan ang cellphone niya matapos maghapunan. Bawat tunog ng notification ay parang dagok sa dibdib niya. Wala pa rin galing sa binata. Pagsapit ng ikatlong araw, wala nang maitatanggi. Wala nang palusot, hindi na nagparamdam pa si Vince sa kanya. Mariel, tinig ni Carla ang sumapol sa kanyang ulirat sa gitna ng ugong ng electric fan sa faculty lounge. Napatingin siyang muli sa baon niyang hindi nabawasan. Okay ka lang ba? Bakit ang tamlay mo this past few days? Pinilit niyang umiti. Wala to, pagod lang. Si Vince ba yan? Sa banggit pa lang ng pangalan, biglang nanikip ang dibdib ni Mariel. Umupo si Carla sa tabi niya. Hindi na nagparamdam? Umiling naman siya. 3 araw na walang text, walang tawag. Dati kahit wala siyang load, gagawa siya ng paraan. Ngayon parang wala akong halaga. Lumutang ang awa sa mga mata ni Carla. Baka may pinagdadaanan lang. Iniisip ko rin yon. Mahina niyang sagot. Pero kanina nag-chat ulit ako. Hindi na nag-send ng message. Saka after nitong panlalamig niya sa akin, nag-away kasi kami. Muntik nang may mangyari sa amin. Pinigilan ko lang siya. Napakurap si Carla. As in, alam kong may values ka. Kung mahal ka niya, makakapaghintay siya at hindi ganyang ano. Kung mahal ka niya, makakapaghintay siya at hindi ganyang ano. Igigil trip ka at hindi na magpaparamdam sa'yo. Sa tingin ko nga, blinak na ako. Bulong ni Mariel. Tinignan ko yung profile niya. Wala na ako. Wala na akong bakas. Wala na yung mga comments ko, mga litrato namin. Parang binura lahat. Parang hindi na rin siya nag-online. Yung mga message at tawag ko, hindi na rin nakakarating. Dahan-dahang huminga si Carla. So, bigla na lang siyang nawala. Tumango si Mariel. Parang hindi na ako kailanman naging parte ng buhay niya. Kinagabihan, pilit niyang inaliwang sarili, inayos ang lesson plans, gumawa ng mas maraming learning materials. Tinupi ang mga damit, inulit hugasan ang mga pinggang malinis na. Pero ano man ang gawin niya, ang kirot ay parang batong nakadagan sa kanyang dibdib. Naupo siya sa kama habang hawak ang cellphone. Tinawagan pa rin niya. Tinawagan niya ulit pero wala pa ring sagot. Please, Vince. Bulong niya matapos ang ika-10 subok. Sabihin mo lang kung anong mali. Pag-uusapan natin ang maayos ang problema mo. Pagsapit ng hating gabi, tuluyan na siyang bumigay. Niyakap niyang sarili habang umiiyak sa unan. Ibinigay ni Mariel ang kumpiyansa sa binata. Ibinigay niya ang suporta, ibinigay niya ang pag-ibig. At ang isinukli nito, tila pagbura lang sa kanya sa buhay nito. Kinabukasan, maga ang mga mata ni Mariel. Namamaos na rin ng lalamunan, pilit siyang nag-ayos para sa klase. Nakangiti sa mga bata, tinataas ang boses na parang host ng children's show. Pero sa loob, para siyang hungkag, parang wala na siyang kaluluwa na kumikilos na lamang. Duwag siya, bulong ni Carla. Binigay mo lahat? Tinakbuhan ka pa? Bakit kasi utu-utu ako? Bulong ni Mariel. Hindi naman ako humihingi ng sobra. Sa sulok ng kanyang puso, may bahagi pa rin ng damdamin niya na naniniwala pa rin sa fairy tale endings. Iniisip niya pa rin na babalik ito, manghihingi ng tawad, luluhod at magpapaliwanag sa kanya. Subalit isang katotohanan ang bubulaga sa kanya. Isang gabi, habang nag-i-scroll siya sa cellphone, nagulat siya nang makita ang dumaang picture mula sa friend ng friend niya sa social media. Vince? Gulat niyang tanong. Tila biglang huminto ang pintig ng puso niya. Naroon si Vince sa picture,
nakangiti ng malapad, nakayakap sa isang babae na may mahabang kayumangging buhok at may maganda pang nails. Nasa tabing dagat ang mga ito, nakabaon ang paa sa buhangin at may hugis pusong bulaklak sa paligid. Binasa niya ang caption ng post. Finally, after 3 years being boyfriend and girlfriend, we are finally engaged. Love wins. #engage. #yes forever. #beach proposal. Napakurap si Mariel. Binasa niya ulit. Nagplay ang isang video. Si Vince, nakaluhod sa buhangin, may hawak na maliit na box na may lamang singsing. Umiiyak ang babae at sumisigaw ng, "Yes!" May mga naghihiyawang tao sa paligid. Tumatawa si Vince, ngiting nandoon ang pustisong binayaran niya. "Walang hiya ka? Kaya pala wala kang paramdam. May iba ka pala. Sa ibang babae ka pala magpo-propose? Pangiti-ngiti ka pa dyan. Bungi ka naman. Ako ang nagregalo ng pustiso na yan. Pati polo na regalo ko. Suot mo pa. Ano, ginawa mo lang akong sugar mommy mo? Mukha ba akong sugar mommy? Walang hiya ka?" Naluluha niyang sigaw sa cellphone na para bang ang boses niya ay maririnig ni Vince. Nanginginig ang mga kamay ni Mariel. Ibinagsak niyang cellphone sa kama at inis na tinaob ang picture nila ng walang hiyang si Vince sa side table. Unti-unting bumagsak ang mga luha niya. Yumakap siya sa sariling tuhod, parang may masikip na nakabalot sa baga niya. Sumasakit ang sikmura niya sa panlolokong yon. Tumitibok ang puso niya sa isang pamilyar pero hindi maipaliwanag na sakit. Hindi lang siya niloko, tinapakan pa ang pagkatao niya. Nagpaloko naman siya dahil crush na crush niya nga. "Love wins ka pang bungal ka?" Pinunasan ni Mariel ang mga luha niya. Maya-maya ay dumating na si Carla sa bahay nila. Nag-aaya siyang uminom kaya nandoon ito. "Anong nangyari?" Hindi makapagsalita si Mariel. Inabot na lang niyang cellphone at ipinakita ang kanyang nakita. Nanlaki ang mata ni Carla. "Walang hiya! Siya to? Kaya pala, may ibang account, may ibang girlfriend. Ginawa ka lang babae niya tapos bangko. Kasi madalas humuhutot ng pera sa'yo. Tapos dito pala magpapakasal? Ang kapal naman ng muka." Muling tumulo ang mga luha ni Mariel pero hinayaan niya na lang. Sunod-sunod ang swipe ni Carla. Bawat larawan, lalo itong nagbubunganga sa inis. "Nakakainis ang dugyot. Walang utang na loob. Nag-freeloading. User na to." Tahimik lang si Mariel habang nakatitig sa dingding. "Nag-propose siya? Sa tunay na girlfriend? Sa beach? Gamit ang ngipin mong binili? Sa polo mong pinili? Mabuti na lang, hindi mo sinuko ang sarili mo sa walang hiyang to." Tumango si Mariel habang nanginginig ang tinig. "Love wins nga daw. Sarap nilang lunurin sa dagat." Umungol si Carla. "Scammer to. Hindi ka nito minahal. Ginamit ka lang kasi alam na mabait ka." At doon bumigay si Mariel. Humagulgul siya sa bisig ni Carla. Sobrang sakit, sobrang talo, sobrang nakakahiya na nagpauto siya. Lahat sabay-sabay na lumabas kay Mariel. Akala ko mahal niya ako. Iyak niya. Akala ko tinutulungan ko siyang bumangon. Akala ko may binubuo kami. "Mayroon kang ang binubuo." Mahinang tugon ni Carla. Pero siya nangungulekta. Kolekta ng pagmamahal, suporta, kasi wala siyang bayag. Tapos nang nakuha na niya lahat, iniwan niya ako. Bulong ni Mariel. Binaliwala, tapos nag-propose sa totoo niyang girlfriend. Humigpit ang yakap ni Carla. "Bakit ba kasi sobrang bait mo?" Mas lalo siyang ngumawa. "Binayaran ko ang pustiso niya, Carla." Hinagod nito ang kanyang likod. "Ni minsan, hindi ko siya siningil pabalik." Tumayo si Carla habang nakapamewang. Baka panahon na para gawin mo na yon. I mean, puntahan mo yung apartment niya, katukin mo siya at sabihin, bayaran mo lahat ng utang mo. Sasamahan kita. Umiling si Mariel. Hindi ko kaya yon. Bakit hindi? Dahil alam kong totoo yung para sa pamilya niya. Mahinang sabi ni Mariel. Yung vitamins, pagkain, gas. Para sa pamilya niya yon. Hindi luho. Para sa mga umaasa sa kanya. Naawa ako.
Napapailing si Carla at hindi makapaniwala. Siya ang nanloko, ikaw ang nag-aalala pa rin. Pakiramdam ko nga, ang mga bagay at pera na nakukuha niya mula sa'yo, ginagamit niya sa pamilya niya. At ang pera na mayroon naman siya sa kinikita niya para panggastos naman dun sa totoo niyang girlfriend. Suminghot pa si Mariel. Ewan ko, ayoko nang isipin pa yan. Huminga ng malalim si Carla. Okay, fine. Maging mabait ka, pero at least kunin mo yung pustiso at motor na binayaran mo. Ha? Tinuro siya ni Carla. Bayad mo yun, di ba? Pera mong ginamit. Yung pustiso, pati sa motor. Kunin mo. Biruin mo. Ngiting-ngiti siya sa harap ng fiancé niya suot ang pustiso na regalo mo. Pasasakayin sa motor niya na ikaw naman ang nagbayad. Aba, ang kapal naman ng mukha ng bungal na yon. Gusto niyang seryosohin ang mga sinasabi ni Carla. Katulad niya kasi, nagalit din ito. Kaso hindi niya talaga mapigilan. Napatakip si Mariel sa bibig niya at bigla na lang natawa. Humalakhak na lang din ang kanyang kaibigan. Grabe ka talaga, Carla. Hingal na sabi niya. Ano namang gagawin ko sa pustiso nung kung mabawi ko? Hindi ako nagbibiro. Sigaw ni Carla. Puntahan natin sila sa beach. Hintayin natin maghalikan. Tapos lalapit ka. Tatapikin mo sa baba niya. At hilahin mo yung pustiso. Tapos itapon mo sa dagat. Nagkatawanan sila. Para silang mga sabog pero kahit papaano nakakagaan ng loob. Nakakapaghilom kahit sandali lang. Ilang buwan nang lumipas, pinilit niyang mag-move on at huwag nang isipin. Itinuon niya na lang ang panahon sa sarili at sa pagtuturo. Teacher Mariel! May yumakap sa kanyang bewang. Paglingon niya, nakita niya si Anika Villanueva, ang pinakamaliit at pinakamadaldal niyang estudyante. Nakangiti ng malaki at may pamilyar na kislap sa mga mata. Best teacher ka po sa buong mundo, masiglang sabi ni Anika. Sabi ko kay Daddy, gusto ko po ikaw na lang ang maging mommy ko kasi wala pa po akong mommy simula baby ako. Napakurap si Mariel. Hindi sigurado kung tatawa o sasakyan na lang yon. Anika, ang sweet mo naman, pero ang pagpili ng mommy hindi parang pagpili ng sticker. Dapat aalagaan ka, mamahalin ka at gusto ng daddy mo. Bakit hindi po? Sabay tagilid ng ulo ni Anika. Sabi po ni Daddy, I can dream big. Ikaw po ang dream big ko, Teacher Mariel. Napatawa si Mariel habang namumula. Malaki nga ang pangarap mo, pero ang daddy mo ang magdedesisyon. Isang beses niyang nakita ang ama ni Anika. Alam niyang single dad naman ito, kaya medyo nahihiya siya sa sinasabi ng bata. Saka hindi lang naman si Anika ang batang nagsabi sa kanya ng ganoon. Halika po, nandito po si Daddy. Bago niya pa man maproseso, hinila na siya ni Anika papunta sa pintuan ng classroom. At nandoon nga ang daddy nito, si Attorney Rafael Villanueva. Matangkad, malapad ang balikat, naka-navy blue dress shirt at slacks na planchado. Maayos, tahimik at elegante, pero ang mga mata palaging malumanay, lalo na pagdating kay Anika. Daddy! Sigaw ni Anika sabay yakap sa mga binti ng ama. Meet Teacher Mariel, siya po yung gusto kong maging mommy. Halos mabulunan si Mariel sa hangin. Nagbibiro siya, syempre. Sinasabi ng mga bata ang pinaka nakakatawang mga bagay, hindi ba? Tumawa rin si Rafael at hindi yon nakakatawang mapanlait. Banayad lang at nakakaunawa. May hilig talagang mangarap ng malaki si Anika. Inabot nito ang kamay. Attorney Rafael Villanueva. Pero Rafael na lang, please. Kinamayan ni Mariel ang ama ng kanyang estudyante. Mariel Domingo, pwedeng Teacher Mariel na lang din. Palagi kanyang kinikwento kaya kilala na kita. Sabi ni Rafael. Wala siyang ibang bukang bibig kundi ikaw. Ngumiti si Mariel. Nakakatuwa naman. Masayahin siya sa klase. Matalino rin. Namana sa akin, sabi ni Rafael at hinaplos ang buhok ng bata. Pasensya ka na. Palagi kasing naghahanap ng mommy. Namatay kasi ang mommy niya nang ipanganak siya. Ikinalulungkot ko, sabi ni Mariel at tiningnan si Anika. Muling nagsalita si Anika. Daddy, let's go. Pero mag-goodbye ka muna kay Teacher Mariel. Ngumiti si Rafael. Ikinagagala kitang makilala. Sana
hindi ito ang huling pag-uusap natin. Tumango si Mariel. Siyempre, hanggang sa muli. Pagkaalis ng mag-ama, nanatiling nakatayo si Mariel sa may pintuan at may kakaibang pakiramdam sa dibdib. Bahagya siyang napangiti ng mag-amang yon. Sa sumunod na linggo, muling sumundo kay Anika si Rafael. Bawat bisita, humahaba ang pag-uwi. Bawat pagpunta, nagkakakwentuhan na sila ni Rafael. Una, tungkol sa sulat kamay ni Anika. Sumunod sa pagbabasa at mga hilig ng bata. Hanggang sa naging tanong na tungkol kay Mariel. Nagpapiano ka? Tanong ni Rafael isang hapon, tila talagang interesado. Impressive! Noon ko pa gustong matuto. Talaga? Tanong ni Mariel habang nilalak ang cabinet. Noong bata kasi ako, gusto ni na mama at papa na matuto ako kahit isang instrument. Kaya ngayon marunong ako magpiano. Nag-iisa nila akong anak, kaya binili pa nila ako ng grand piano. Hanggang ngayon, nasa bahay pa. At napansin niya kung gaano kadali ang tumawa at magkwento kapag kasama si Rafael. Walang tensyong nakatago sa likod ng bawat salita. Kalmado lang, tila ligtas at totoo ang bawat ugnayan na ginagawa nila. Isang hapon, habang nag-aayos ng gamit, may nakita siyang papel na nakatiklop sa drawer ng mesa. Galing kay Anika yon. Dear Teacher Mariel, ikaw ang aking sunshine teacher. Sana makapunta ka sa bahay namin at makipaglaro sa amin ni Daddy. Pwede na tayong kumain ng pasta kasi favorite namin. Love, Anika. Napangiti si Mariel. Ang inosente nitong mensahe ay nagtanggal sa bigat na kanyang nararamdaman. Kinabukasan, nasa labas ng classroom si Rafael at may dalang dalawang iced coffee. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo, sabi pa nito. Kaya kumuha ko ng isang black, isang sweet. Pwede naman ako sa kahit na ano. Napatingin si Mariel una sa kape, tapos sa ama ni Anika. Dinalhan mo ako ng kape? Sabi ni Anika, mukhang pagod ka raw kahapon. Napangiti si Mariel. Salamat. Umupo sila sa bench sa labas ng classroom habang nagpapalipas ng oras. Nakikipaglaro pa naman si Anika sa mga batang naghihintay pa ng sundo. So, sana okay ka lang na itanong ko. Panimula ni Rafael pagkatapos humigop ng kape. May karelasyon ka ba ngayon? Bahagyang naniga si Mariel. Wala na. Bago lang. Tumango siya. Naka-move on na naman ako. Madali kasi siguro niloko ako kaya ganito. Hindi na masyadong nagtanong pa si Rafael. Mukhang naramdaman nito na hindi siya komportableng pag-usapan yon. Kaya naman, na-appreciate niya yon. Isang araw, nasa gate ng classroom si Mariel. May hawak na clipboard, tinatandaan ang mga pangalan habang dumarating ang mga guardian. Katatapos lang niyang lagyan ng check ang isang pangalan nang marinig niya ang tinig. Ikaw pala si Mariel Domingo? Bulalas ng isang tinig ng babae. Napatingin siya rito. Nagulat siya nang makitang fiancé ni Vince. Ikaw pala si Mariel Domingo? Bulalas ng isang tinig ng babae. Napatingin siya rito. Nagulat siya nang makitang fiancé ni Vince. Naka-high heels na parang baril kung kumalabog sa semento. Perpekto ang pagkakakulot ng buhok, matingkad ang pulang lipstick at ang mga mata nag-aapoy sa kanya. Bago pa makapagsalita si Mariel, nagsalita na ito ng malakas. Sapat para mapahinto ang mga estudyante at mapalingon ang mga magulang. Ikaw ang kabit ng fiancé ko? Parang nahigop ang hangin sa buong schoolyard. Nalaglag ang clipboard ni Mariel. Kabit ka! Babaeng ahas! Sigaw ng babae habang papalapit ng papalapit. Guru ka pala? Nagtuturo ka pa ng values? Anong klaseng babae ka? Hindi ako kabit. Mali ka. Naloko rin ako. At wag dito. This is a public place. Maraming bata kaya huwag kang mag-eskandalo. Sabi ni Mariel at pinipilit maging matatag kahit nanginginig na ang mga tuhod. Ma'am, please. Huwag mo akong mamam. Sigaw nito. Alam mo bang ilang taon na kami ni Vince? Tapos malalaman ko na nagkaroon kayo ng relasyon? Halos hindi na makahinga si Mariel. Nakatingin ang mga bata sa kanila. May mga nagbubulungan. Ang iba, nakakapit na sa magulang. Ang mga co-teachers niya, tulala at walang nakagalaw. Hindi ko alam. Bulong niya rito.
Hindi ko alam na may fiancé na siya. Niloko rin ako. Sumpa ko. Sinungaling! Sigaw ng babae. Ganyan ka kadaling magpauto? O sobrang desperada ka lang? Umawang ang bibig ni Mariel pero walang lumabas na salita. Namumuo ang luha sa mata niya at patuloy na nanghihina ang mga tuhod. Pero biglang isang tinig na kalmado, malamig pero puno ng otoridad ang umalingaw-ngaw. Tama na yan. Rafael, usal ni Mariel. Lumabas ito mula sa karamihan, nakataas ang manggas at seryoso ang mukha. Umusad ito sa pagitan ni Mariel at ng babae. Ipinagsangga ang katawan. Ako si Attorney Rafael Villanueva. Wika nito, matatag pero kalmado ang tono. Nasa loob ka ng paaralan. Sumisigaw sa isang guro sa harap ng mga bata. Ano ngayon? Balik ng babae. Kabit pa rin siya. Kapag hindi ka umalis ngayon din, putol ni Rafael. Mapipilitan akong maghain ng formal na reklamo sa harassment. Maraming saksi at nakarecord na to. Bahagya nitong tinaas ang telepono. Nanliit ang mata ng babae. Tumingin sa paligid sa mga cellphone na ngayon ay nakatutok na rito. Hindi naman natinag ang titig ni Rafael. Huling pagkakataon na to. Sabi pa nito, umalis ka o umasa kang lalala pa to. Napairap ang fiancé ni Vince. Pinilit ang sariling tumawa at itinuro si Mariel sa huling pagkakataon. Karmahin ka sana, Mariel. Pagkatapos, tinalikuran sila at lumabas na sa gate. Katahimikan ang sumunod. Humarap si Rafael kay Mariel at hinaplos ang kanyang mukha. Pasok tayo. Tumango si Mariel. Nanghihina ang mga binti niya kaya maingat siyang inalalayan ni Rafael. Hawak sa siko, papasok sa faculty lounge. Pagkasara ng pinto, humugot ng mahabang hininga si Mariel. Hindi ko alam, bulong niya habang tulala. Talagang hindi ko alam. Minahal ko siya. Akala ko... Naputo ng boses niya. Umupo si Rafael sa tabi niya. Naniniwala ako sa'yo. Napatingin si Mariel. Ang tinig ni Rafael ay kalmado. Hindi pilit, hindi yung tipong pampalubag loob, kundi parang angkla na pwede niyang maging lakas. Sanay na ako sa mga sinungaling sa korte. Dagdag nito. At alam kong wala kang kasalanan. Pumikit si Mariel at napahikbi. Ngayon, iniisip ng lahat na kabit ako. Hindi, sabi ni Rafael. Ang nakita nila, isang gurong inatake, hinarap at pinahiya. At sigurado ako, nakita rin yun ng bawat magulang, bawat estudyante, bawat guro. Pinunasan ni Mariel ang kanyang luha. Hindi ko alam na may fiancé na siya. Sabi niya mahal niya ako. Humingi siya ng tulong, ng pera. Hindi ko alam na ginawa niya lang pala akong babae niya at para mahut-hutan ng pera. Ibinigay ko lahat, pati yung ngiti niya, yung pustiso niya. Bahagyang natawa si Rafael. At nagustuhan mo yon? Tumingin si Mariel sa kanyang mga kamay. Crush ko siya since high school. Hindi naman siya dating ganon. Ni minsan, hindi pa ako nasigawan ng ganon. Kahit nung bata ako at ngayon sa harap pa ng mga estudyante ko. Yumuko siya at parang gustong matunaw. Inayos ni Rafael ang kanyang buhok. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Niloko ka niya. Niloko rin ang fiancé niya. At siya, dahil sa sakit, ikaw ang pinagbuntunan. Bumigat ang dibdib ni Mariel, pero hindi na sa sakit, kundi sa katotohanan na tila ngayon lang niya pinayagang marinig. Hindi niya kasalanan, kaya hindi dapat siya guilty sa mga bagay na wala naman siyang ginawang masama. Isang gabi, inaya siya ni Rafael na mag-dinner sa isang restaurant. Pumayag na lang din talaga siya dahil gusto niyang may mapagkaabalahan din naman. Sa tapat niya, nakaupo si Rafael na kalmado gaya ng nakasanayan. Binabasa ang wine list ng may relax na postura. Bahagya siyang napangiti. Palaging seryoso ang ama ni Anika pero malumanay naman sa pagsasalita. Ayos ka lang? Mahinahong tanong ni Rafael sabay baba ng wine list. Tumango naman siya. Oo, hindi lang ako sanay. Sanay saan? Nag-alinlangan siya. Na may nagtatanong kung kumusta ako. Bukod kasi sa kaibigan kong si Carla, isa ka sa mga taong gustong pagaanin ng loob ko. Ngumiti si Rafael ng banayad. Napansin kong marami kang iniisip. Pero bago pa mangyari yon, gusto na talaga kitang ayain mag-dinner. Natawa si Mariel.
Salamat. Ang tagal ko na rin hindi nakakalabas. Nasasanay na kasi ako sa lutong bahay. Mas mahilig ako magluto kaysa kumain sa labas. Tumaas ang kilay ni Rafael at may halong kuryosidad ang mga mata. Sana next time matikman namin ni Anika ang luto mo. Oo naman, next time aayain ko kayong dalawa sa bahay. Pwede sa weekends na kung may free time ka sa araw na yon. Maya-maya'y dumating na rin naman ang kanilang steak. Habang kumakain, bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Habang tinutusok-tusok niyang asparagus, tumingin siya kay Rafael. Ibinigay ko ang lahat sa ex-boyfriend ko. Hindi lang oras o pagmamahal, literal na pera. Grocery sa pamilya niya, load, gasolina, pagtuloy sa hulog sa motor niya. Kaso, hindi talaga ako tumitingin sa isang lalaki kung mahirap o mayaman siya. Basta mahal ako, okay na sa akin yon. Kaso, ginamit lang pala ako. Hindi sumabat si Rafael. Nakinig lang ito habang kumakain. Nagpatuloy si Mariel sa pagkukwento. At nung sinabi niyang hindi na siya makangiti sa harap ng tao, ako ang nagbayad ng pustiso niya. Ako yon, pera ko. Ako rin ang bumili ng polo na suot niya nung nag-propose siya sa iba. Isang mapait na tawa ang lumabas sa kanya. Tinawag pa akong kabit. Niloko lang din naman ako. Nahututan pa ng pera. Hindi ko kasi ginagamit ang utak ko. Nanigas ang panga ni Rafael. Hindi mo yun deserve. Wala sa'yo ang kasalanan kung hindi nasa lalaking yun. Nagmahal ka lang naman. Walang mali ron, Mariel. Napapikit siya at mahinang tumawa. Parang ang init ng araw sa taglamig ang mga salita ni Rafael. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Rafael. Hindi masama ang tumulong. Pero kung ikaw lang ang laging nagbibigay at ang kabila ay walang ginawa kundi kumuha, hindi na yun pag-ibig. Namuo ang luha sa mata ni Mariel. Pakiramdam ko, wala na akong dignidad. May dignidad ka pa rin, sagot ni Rafael. Umiling naman siya. Hindi na pagkatapos ng eksenang yun sa school. Tumayo ka, hindi ka bumaba sa antas niya. Hindi ka sumigaw, hindi ka nanakit. Tumindig ka lang at tiniis ang mga sinabi niya. Nag-isip ka sa sitwasyong yon at hindi nagpadala sa emosyon mo. Para sa akin, yun ang tunay na lakas, Mariel. Tahimik silang kumain ng ilang minuto. Uminom si Mariel ng red wine na pinili ni Rafael. Ngayong pinag-uusapan nila yon, kahit paano ay naiibsan ang sakit na nararamdaman niya. Minahal mo ba siya? Tanong bigla ni Mariel. Ang mama ni Anika. Tumango si Rafael ng dahan-dahan. Oo, bata pa kami nun. Palaban siya, mahilig sa adventure. Pero hindi siya handa maging ina o maging asawa. Nabuntis ko siya. Gusto pa nga niyang ipalaglag noon si Anika. Pinigilan ko lang. Pero nang nanganak na siya, hindi ko inasahan na hindi rin naman kakayanin ang katawan niya. Bahagya siyang nahiya na tinanong niya pa yon. Pasensya na. Ayos lang, pag-amin ni Rafael. Ang totoo, magulo ang naging relasyon namin ng mama ni Anika noon. Hindi pa rin ako handang maging ama. Pero isang araw, ngumiti si Anika sa akin. At doon ko naisip na pwede kong palakihin siya sa pagmamahal. Hindi sa pait na nararamdaman ko sa naging pagsasama namin ng mama niya. Bahagyang ngumiti si Mariel. Mabuti kang ama. Nakikita ko yun, Rafael. Ngumiti naman ito. Sinusubukan ko. Kahit karamihan ng araw, hirap akong sakyan ng topak ng anak ko. Babae kasi. Natawa naman si Mariel. Well, ang galing mong i-handle ang topak ni Anika. Napatawa si Rafael. Ikaw, gusto mo rin ba ng anak? Nag-alindangan si Mariel, tapos tumango. Oo, mahal ko ang mga bata. Palagi kong gustong tumulong sa mga bata. Pero gusto ko rin ng mga anak. Siguro, mga 4. Only child kasi ako, kaya nang mamatay sina mama at papa, mag-isa ako. At habang lumalaki ako, nakakalungkot na walang kapatid. Pero syempre, gusto ko rin pumili ng maayos na partner para naman maayos ang maging pagpapalaki namin sa mga anak namin. Hindi lang puro kilig, kundi matatag na tahanan na pwede naming ibigay sa mga bata. Tumingin si Rafael sa kanya. Deserve mo yun. Bagay sa'yo. Sure akong magiging mabuti kang ina. Sure din akong magiging maayos akong partner para sa'yo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nararamdaman niya naman na gusto siya ni Rafael.
Pinapaunlakan din ni Mariel pero nagugulat siya sa pagiging straightforward nito. Parang hindi uso ang magpaligoy-ligoy sa katulad ni Rafael. Yumuko siya at bahagyang nahiya. Hindi ko alam kung paano muling magtitiwala. Sa totoo lang, medyo nakakatromang ginawa sa akin ni Vince dahil first time kong sumubok sa relasyon. Kaya ngayon, parang lagi ako naghihintay na may susunod na masamang mangyayari, na may lalapit lang para kumuha, tapos iiwan ako. Mariel, Mataman siya nitong tiningnan. hindi ako nandito para kunin ang mga bagay na mayroon ka. Siguro, meron nga. Ikaw ang gusto kong kunin para sa sarili ko, para kay Anika. Bahagyang namula si Mariel. Ibang-iba si Rafael kay Vince kung magbigay ng assurance sa kanya. Parang wala sa mukha nitong naglalaro ang magloloko dahil seryoso ito sa bawat desisyong ginagawa. Kaya naman, nang makauwi, hindi matanggal ang ngiti sa mga labi ni Mariel. May kilig pero hindi nakakakaba. Hindi nakakawala ng sarili na parang hindi makahinga. Kapag kay Rafael, payapa lang ang pakiramdam niya. Hindi niya kailangang mag-alala, hindi niya kailangang mag-conscious, walang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Ang tanging nararamdaman niya lang, kapanatagan na ibinibigay nito sa kanya. Na para bang hindi niya kailangan matakot sa hinaharap na gusto niyang makamtan. Pero sa lahat ng nangyayari sa buhay nila, may isang magbabalik na aswang sa buhay niya na talaga namang magpapakulo ng kanyang dugo. Anong ginagawa mo rito, Vince? Gulat na tanong ni Mariel nang buksan niya ang pinto. Magulo ang buhok ni Vince at medyo lasing. Namumula ang mga mata, gusot ang polo. Mariel, garalgal nitong sabi. Please, balikan mo ako. Naninikip ang dibdib ni Mariel. Baliw ka ba? Nanginginig ang labi ng binata. Iiniwan niya ako. Ang fiancé ko ayaw niya na sa akin. Sabi niya, alam daw niyang lahat tungkol sa atin, sa'yo. Hindi natinag si Mariel. Sabi niya sinungaling ako, mapagsamantala. Naputo lang tinig niya. Pero ikaw, minahal mo ako, inalagaan mo ako. Napakabigat ng paghinga ni Mariel. At sinamantala mo rin naman ako. Anong tingin mo? Patay na patay ako sa'yo? Nababalikan pa rin kita? Nek-nek mo? Sorry, mas gusto ko ng mas gwapo, mas mabango, mas mayaman at kompleto ang ngipin sa harap. Mariel naman, wag mo akong ipagpalit. Akala ko siyang gusto ko pero ikaw lang talagang totoong nakakakita sa akin. Ikaw na palang mahal ko. Nagsawa na ako sa kanya. Ewan ko sa'yo. Malamig niyang tugon at mas lalong naiinis kapag nakikita ang pustiso nito na regalo niya. Tigilan mo na nga ako sa mga kasinungalingan mo. Dinikit ni Vince ang palad sa pinto. Pwede ba akong pumasok? Mag-usap tayo ng maayos. Pilit niyang isinara pabalik ang pinto, kaso pinigilan nito. Amoy alak ka. Kasi wasak ako, sabi bigla ni Vince bago muling ibaba ang boses nito. Please, kailangan kita. Pumasok si Vince na natutumba-tumba. Agad siyang umatras. Tinulak niya ito pero ayaw pa rin talagang lumabas. Tinapunan nito ng tingin ng bahay niya. Pareho pa rin. Namiss kong pumunta rito sa bahay mo, Mariel. Buisit ka? Huwag mo akong maganyan. Lumayas ka rito dahil trespassing ka. Malamig na tugon ni Mariel. Lumapit pa rin si Vince. Miss na miss kita. Umalis ka na nga sabi. Nilapat nito ang palad sa pisngi niya at bakas ang pagsusumamo sa mukha nito. Mariel, pwede pa tayong magsimulang muli. Umurong si Mariel. Hindi na. Vince, huli na ang lahat. Kumunot ang noo nito. Huwag kang magpakipot. Alam kong patay na patay ka pa rin sa akin. Hindi mo ako makakalimutan. Matagal mo akong nagustuhan. May kung anong pumutok sa loob ni Mariel. Hindi niya alam kung saan kumukuha ng kapal ng mukha ang kanyang ex-boyfriend. Kaya naman, isang malakas na sampal ang ibinigay niya sa binata. Napailing ang ulo ni Vince ng dahil doon. Akala mo, basta ka nalang pwedeng magpakita dito na lasing? Magsusorry? Tapos ano? Babalik ako? Nanginginig ang tinig niya sa galit. Sinungaling ka? Pinahiya mo ko? Ang kapal pa ng mukha mo para bumalik dito ay manggagamit ka naman. Lumapit pa rin si Vince. Ayusin natin.
Kaya pa natin. Lumayo ka! Sigaw niya, sabay tulak. Hinawakan ni Vince ang kanyang pulso. Pinipilit nitong halikan siya. Pilit naman siyang nagpumiglas. Kaya nang makakuha ng pagkakataon, sinapak niya ito sa mukha. Parang nag-slow motion ang lahat nang lumipad ang pustiso ni Vince. Lumagpak sa sahig, maingay at katawa-tawa. Sandaling katahimikan ang sumunod. Pareho silang napatingin sa pustisong nasa sahig na. Pinulot niya yon gamit ang tissue habang nandidiri ang mukha. Akin na yung pustiso ko, sabi ni Vince at inilahad ang kamay. Pero inilayo niya yon. Pustiso mo? Ako ang nagbayad nito? Patakbo siyang lumabas ng bahay. Tiningnan niya si Vince ng diretso sa mata. Hindi mo karapat-dapat ang ngiting binigay ko sa'yo. Napasigaw si Vince nang ibato niyang pustiso nito sa bubong ng bahay niya. Anong ginawa mo? Napasugod si Vince. Sira ulo ka. Binayaran ko yung ngiti na yan. Sigaw niya rito. Magdusa kang bungal ka. Wala ka ng ngipin. Mas lalo siyang nilapitan ni Vince. Umatras naman si Mariel. Mabilis ang tibok ng puso hanggang tumama ang likod niya sa pader. Napapikit siya ng akmang sasampalin siya ni Vince. Lumayo ka sa kanya, mariing sabi ni Rafael at mahigpit ang hawak sa pulso ni Vince. Mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata. Umawang ang bibig ni Mariel nang bigla na lang sapakin ni Rafael si Vince. Sa laki ni Rafael, kahit mahina lang yon, alam niyang talagang tatalsik ang binata. Hawakan mo siya ulit at magpa-file ako ng kasong attempted assault. Trespassing ka pa. Wala akong problema na dalhin ka sa korte, mariing sabi ni Rafael. Napamura si Vince, tumayo, sabay alis at sakay sa motor nito. Bumagsak naman si Mariel sa sahig, nang hihina ang tuhod habang nanginginig ang mga kamay. Agad lumapit si Rafael sa kanya at agad siyang niyakap. Hindi niya na napigilan ng umiyak. Kahit na matapang siya kanina, natakot pa rin siya sa mga maaari pang gawin ni Vince kung hindi dumating si Rafael. Hinagod ni Rafael ang kanyang buhok. Ligtas ka na. Nandito na ako. Hindi ko hahayaang masaktan ka niya. At sa init ng yakap na yon, pinayagan ni Mariel ang kanyang sarili na ilabas ang lahat ng sakit. Sa mga sumunod na linggo, hindi na niya masyadong inabala ang sarili na magsampa ng kaso kay Vince. Pinipilit siya ni Rafael pero nakonsensya talaga siya. Hahayaan ko na lang, Rafael. May binubuhay siyang mga kapatid. May sakit ang nanay niya at hindi ako nag-aalala kay Vince. Pero nag-aalala ako sa pamilya niya. Naaawa niyang sabi. Napabuntong hininga si Rafael. Kung ako, ayokong palagpasin ang ginawa niya sa'yo. Bakit ba kasi sobrang bait mo? Pero next time, kapag inulit niya pa yon, hindi na ako papayag na hindi siya maparusahan. Marahan naman siyang tumango. Alam niyang nag-aalala si Rafael. Nag-aalala rin naman siya para sa kanyang sarili. Pero may natitira pang awa sa kanya. Nakabawi na rin naman siya. Sobrang satisfied sa pakiramdam nang itapon niya ang pustiso nito sa bubong ng bahay niya. Isang umaga, nakatayo si Mariel sa may bintana ng silid-aralan habang pinagmamasdan ang pagparada ng sasakyan ni Rafael sa driveway ng paaralan. Bumaba si Anika at kasunod nito si Rafael. May 2 cup of coffee. Napangiti na lang si Mariel. Good morning po, Ma'am Mariel. Masiglang bati ni Anika habang pumapasok. Inabot nito ang card. Para po sa iyo to. Sabi dyan, ikaw ang best teacher at paboritong person ng daddy ko. Namula si Mariel habang papasok si Rafael at inilapag ang kape sa mesa. Sana hindi masyadong prangka. Nagpapatulong na ako sa anak ko para maligawan ka. Hindi naman. Okay lang. Malumanay na sagot ni Mariel. Mas gumaga ng umaga ko dahil sa inyong dalawa ng anak mo. Ang una nilang opisyal na date ay isang simpleng lakad sa park. Walang bulaklak, walang engrandeng paandar. Tanging mga kwentuhan galing sa puso, halakhak at ice cream na mabilis matunaw dahil sa init. Kasama rin sa date nila si Anika at walang problema yun sa kanya. Ikinuwento ni Rafael ang tungkol sa law school, ang hirap ng pagiging single dad at ang lungkot na hindi nito kailanman naibulalas noon. Lumipas ang mga linggo at tila naging bahagi na sila ng isa't isa. Madalas siyang sinusundo ni Rafael pagkatapos ng trabaho. Hindi na lang si Anika ang sinusundo, minsan may dalang bulaklak,
Minsan may take-out para sabay-sabay silang kumain. Teacher Mariel, pwede po tayo sa Ocean Park? Tanong ni Anika isang Sabado ng umaga habang hinihila ang palda ni Mariel. Tumawa si Mariel. Tanungin mong daddy mo, may free time naman ako sa araw na yon. Tumaas ang kilay ni Rafael. Actually, ako nagmungkahi sa anak ko para naman magkaroon tayo ng family date. Napakagatlabi si Mariel. Family date? Tumango naman si Anika. Opo, kasi ikaw po ang future mommy ko, Teacher Mariel. Bahagya na lang siyang natawa. Bawat banat ng mag-ama, talagang parang hinaplos ang puso niya. Kaunting-kaunti na lang, madadala na talaga siya. Nang mamasyal sila, palaging nakahawak sa kanya ang mag-ama. Kinukunan naman sila palagi ni Rafael ng litrato. Nang mapagod ang bata, nakatulog ito sa kandungan ni Mariel, habang si Rafael ay nakasandal sa kanya. Bahagyang ipinatong ang ulo sa kanyang balikat. Mahal na mahal ka niya. Bulong nito. Kailan mo kaya ako sasagutin? Pwede bang kapag sinagot mo ako, kasal na agad para sa isang bahay na lang tayo uuwi? Tumingin si Mariel kay Anika, saka muling tumingin kay Rafael. Hindi naman kayo mahirap mahalin, pero sa ngayon, paunti-unti lang muna. Malapit na rin naman tayo ron. Ang pangalawang date nila ay movie night sa bahay ni Rafael. Nanonood sila ng cheesy rom-com habang si Anika ay nagpa-popcorn lang. Sa kalagitnaan ng pelikula, isinandal ni Mariel ang ulo niya sa dibdib ni Rafael. Napangiti siya nang marinig ang pintig ng puso ni Rafael, pero siya naman ang natigilan nang hinalikan nito ang kanyang noo. Kahit gusto mong mabagal para kilalanin at mahalin ako, sasabayan ko, Mariel. Kaya ko maghintay kung ganitong pakiramdam naman ang makukuha ko. Bulong sa kanya nito na nagpangiti sa kanya. Isang gabing maulan, matapos ang hapunan sa apartment ni Mariel, hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Iniisip mo pa rin ba siya? Saglit na natahimik si Mariel. Minsan, hindi dahil namimiss ko siya, kundi dahil iniisip ko kung bakit matagal ko siyang nagustuhan at umasang kami hanggang dulo. Natatakot pa rin akong umibig ulit, pero pagdating sa'yo, ang hirap hindi mahulog. Ibang-iba ka kay Vince. Matagal niyang tiningnan si Rafael. Ang totoo, wala siyang makitang dahilan para hindi ito sagutin. Natatakot lang siyang magmadali katulad ng nangyari sa kanila ni Vince. Pero hindi naman si Vince si Rafael. Lalaking lalaki ito, may paninindigan sa buhay at kaya siyang mahalin sa paraan na sobra pa sa inaasahan niya. Kaya nang hinalikan niya ito, gulat na tumingin sa kanya. Bakit mo ginawa yon? Boyfriend ko lang ang hinahalikan ko, Rafael. Namamaos itong tumawa. Talaga? Ibig sabihin, boyfriend mo na ako? Sinasagot mo na ako? Marahan siyang tumango. Huwag mo akong lolokohin ha. Malakas akong sumapak. Muling humalakhak si Rafael at sinapo ang kanyang mukha. Hindi kita lolokohin. Mahal ka ng anak ko. Kapag sinaktan ko ang gusto niyang mommy, lagot din ako kay Anika. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Ramdam niyang mahal na mahal siya ng mag-ama. Nang yakapin siya nito, doon niya palang naramdaman ang tahanan. Gusto niya nang kalimutan ang mga nangyari nang mahalin si Vince. Pero nagulat siya nang gustong makipag-usap sa kanya ni Thea, ang ex-fiancé ni Vince. Mariel, mahinang tawag ni Thea habang tumatayo. Salamat at pinaunlakan mo itong pag-uusap nating dalawa. Nag-alinlangan pa rin naman si Mariel. May bahagi ng katawan niya ang gustong lumayo, pero may nakita siya sa mga mata ni Thea na parang gusto na nitong matigil ang mga bumabagabag dito. Lumapit siya rito ng mabagal. Saglit lang ako, kasama ko kasi ang mag-ama ko, naghihintay sila dyan sa kabilang lamesa. Umupo na sila, mabigat ang katahimikan sa pagitan nila noong una. Hanggang sa nagsalita si Thea habang nanginginig ang tinig. Patawad sa lahat ng nasabi ko, sa lahat ng ginawa ko nung araw na yun sa eskwelahan. Ipinatong ni Mariel ang mga kamay sa kandungan. Bakit ngayon lang? Napayuko si Thea. Kasi ngayon ko lang talaga nakita kung sino siya, hindi yung ipinakita niyang version sa akin. Tumango si Mariel ng bahagya. Matagal din bago ko nakita yon. Alam ko na wala sa ating dalawang problema. Nasa lalaking yon. Naiintindihan ko rin naman kung bakit mo ginawa yon. Huminga ng malalim si Thea. Akala ko
Ako lang ang biktima na ikaw ang sumira sa relasyon ko. Galit ako, napahiya, kaya ako bumawi sa maling tao. Pero kalaunan, napansin ko ng mga palatandaan at ang mga kasinungalingan niya, mga kulang-kulang na kwento. Sabi niya, obsessed ka raw sa kanya. Sabi pa nito, na sinusustentuhan mo siya na bigla-bigla kang sumusulpot. Bahagyang natawa si Mariel. Kung tutuusin, palagi ako nandyan sa kanya. Siguro nga sobra. Nagamit ako kasi nagpagamit ako. Palagi kasi akong naaawa sa kanya. Alam ko na ngayon, mahinang sabi ni Thea. Wala siyang karapatang saktan tayong dalawa. Napangiti si Mariel. Buti naman, mataman siyang tumingin dito. Totoo yung paghingi ko ng tawad. Mali yung ginawa ko. Pinangunahan ako ng pride. Hindi ng puso. Hindi mo yun deserve. Nakikita ko na wala naman akong kasalanan at umaasa akong baka pwede tayong magsimula ulit. Maging magkaibigan siguro. Gusto ko lang maalala kung paano tumayo ulit gaya mo. Napakurap si Mariel. Sa lahat ng inaasahan niyang marinig, hindi kasama ang salitang magkaibigan. Pero malinaw ang senseridad sa boses ni Thea. At may isang bahagi kay Mariel na lumambot. Sige, okay lang sa akin. Napangiti si Thea at napaiyak. Salamat. Nag-usap pa sila sa ilang bagay. Nagpalitan din sila ng number. Kung may isa naman silang pag-uusapan, yun ay ang inis kay Vince. Pag alis ni Thea, pumunta na siya sa lamesa kung nasaan sina Rafael at Anika. Kumusta? Ano nangyari? Okay na kayo? Tanong ni Rafael at hinawakan ng bewang niya. Marahan naman siyang tumango. Oo, naiintindihan ko rin naman kasi siya. Niloko rin siya ni Vince at mas masakit sa kanya yon kasi 3 taon ang naging relasyon nila. Pero yun nga, nakipaghiwalay na lang din siya at na-realize niya ang mga mali niya. Napangiti naman ang boyfriend niya at bahagya siyang niyakap. Pinagmasdan nila si Anika na masayang kumakain ng cake nito. Kinunan pa sila ng letrato ni Rafael kaya mas lalong nasiyahan si Mariel. Naiiyak pa rin ako. Ikakasal ka na, Mariel. Sabi ng bridesmaid niyang si Carla. Mahina na lang siyang tumawa. Nakatayo si Mariel sa dulo, hawak ang isang maliit na bouquet. Simple ngunit elegante ang kanyang damit. Sa altar, hinihintay siya ni Rafael. Suot ang kulay gray na barong, maayos ang buhok at hindi inaalis ang tingin sa kanya. Paglapit niya kay Rafael, marahan itong hinawakan ng kanyang kamay. Ang ganda mo talaga. Ang gwapo mo rin, sagot niya habang kumikislap ang mga mata. Nagsimula ng seremonya, nakangiti lang siya sa buong panahon ng kasal. Ipinapangako kong pangangalagaan ko ang iyong kapayapaan. Ani Rafael. Makikinig ako, mananatili, at hindi ko ipadadama na hindi ka sapat. Pinigil ni Mariel ang pagluha. At ako'y nangangakong iibigin ka ng buong buo, ngunit marahan, bubuo ng tahanang puno ng halakhak at kailan may hindi mamamaliitin ang iyong katahimikan bilang kahinaan. Pareho na silang nag-iyakan. Nangako sila sa isa't isa na hindi iiyak pero hindi nila napigilan. Labis pa rin ang emosyon na mayroon sila para sa isa't isa. Sumigaw si Anika. Hey, si Mommy at Daddy nag-kiss na! 1 taon ang lumipas, nabuntis na agad si Mariel. Lahat sila excited sa parating na baby. Pero nang dumating ang sunod na check-up, nag-alala na si Rafael para sa kanya. Dok, sure bang triplets po ang anak namin ng asawa ko? Tanong ni Rafael. Tumangon naman ang doktora. Oo, 3 heartbeat ang nandito. Ngayong triplets ito, dapat nating i-monitor to make sure na safe ang mga baby ninyo. Napangiti naman agad si Mariel. Alam niya na nga na may lahi siyang kambal. Ang mga anak ng pinsan niya puro mga kambal. Kaya naman, labis ang kagalakan niya nang malamang triplets ang magiging mga anak nila. Pero napatingin siya kay Rafael nang bigla itong nahilo at hindi makaupo ng maayos sa upuan. Agad naman itong tinulungan ng doktora. Han, bulalas ni Mariel. Pinilit nitong tumayo. Medyo nabigla lang. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Bahagya siyang nangamba nang maramdaman ang malamig nitong kamay. Mukhang kinakabahan ang kanyang asawa. Kaya nang makasakay sa sasakyan, tinanong niya na ito. Okay ka lang?
Tanong ni Mariel. Anong bumabagabag sa'yo? Napabuntong hininga si Rafael. Nag-aalala lang ako. Alam mo namang namatay ang mama ni Anika dahil sa panganganak. Mag-isa na yon. Paano pang 3? Baka may mangyaring masama sa'yo. Ayokong mawala ka, Mariel. Hindi ko kaya. Bahagyang nalungkot si Mariel. Yun naman pala ang ipinag-aalala ng kanyang asawa. Pero para sa kanya, wala naman siyang maramdamang ganon. Confident siya na mailuluwal niya ng maayos ang triplets nila. Hinalikan ni Mariel ang kamay ng kanyang asawa. Please, huwag kang matakot ng ganito. Walang mangyayaring masama sa akin. Malakas ako, kakayanin ko yon. Aalagaan ko ang sarili ko para maging handa ang katawan ko na dalhin silang 3. Magiging okay kami. Hindi kita iiwan, Rafael. Namumuo ang mga luha nito at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Hinaplos niya naman yon. Gusto ni Mariel na mapanatag ito na walang mangyayaring masama. Kaya naman, naging mas maingat sila ni Rafael. Tumigil na muna siya sa pagtuturo. Maselan din kasi ang kanyang kalagayan. Nag-ingat sila ng maigi kaya nang manganak siya, hindi naman siya gaanong nahirapan. Parang nakisama na rin ang mga anak nila ni Rafael sa kanya. 1 taon ang lumipas at ang bahay ay puno ng halakhak at iyak ng mga sanggol. Nasa sofa si Mariel, nakapusod ang magulong buhok habang pinapasuso ang isa sa mga kambal. Si Mariel na may pinaburp ang isa pa. Si Anika naman, pinapatawa ang isa pa sa kambal na nasa kuna. Parang magigiba ang bahay natin kapag sabay-sabay umiyak ang triplets natin, sabi ni Rafael at bahagyang natawa. Mahina na lang natawa si Mariel. Nang tumuntong sa 5 taon ng kambal, nagbago naman ang bahay. Mga school, bag, 4 na lunchbox na ang inihahanda niya. Marami na ring maliliit na mga sapatos sa pintuan. Araw-araw ay tila buhawi. Si Rafael ang tagatali ng sintas, taga-ayos ng kuwelyo at tagahanap ng nawawalang medyas. Kahit may kasambahay sila, talagang ang gulo pa rin. Hindi kinakaya ng powers nila. Si Mariel, bumalik lang sa pagtuturo nang pumapasok na ang lahat ng anak nila. Nasa iisang school lang sila kaya kahit papaano'y nababantayan niya ang mga ito. Tagahatid at sundo na lang talaga si Rafael kapag walang trabaho o inaasikasong kaso. Daddy, may stars kami kanina, sabi ni Sky. Lumapit naman sa kanya si Heaven. Mommy, tingnan mo, drawing ko po yung bahay natin. Sumabat naman na parang unggoy kay Rafael si Cloud. Si Anika inaayos ng mga gamit nila sa loob ng kotse. 12 years old na kasi ito at talagang responsableng ate sa triplets. Kain tayo sa labas. Pagod na si Mommy, di ba? Tanong ni Rafael sabay tingin sa kanya. Deserve ni Mommy magpahinga. Labas tayo. Jollibee, pizza, ramen. Natawa na lang si Mariel sa sobrang ingay ng mga anak nila. Magulo palagi kahit saan sila magpunta. Maingay, puro kwento pero masaya. At mahal na mahal niya ang bawat sandaling kasama ang kanyang pamilya. Isang gabi, pagkatapos nilang asikasuhin ang mga bata sa pagtulog, magkatabi sila ni Rafael sa kama. Nakangiting nagyakapan silang dalawa. Inakala mo bang aabot tayo dito? Tanong ni Mariel. Hinalikan siya ni Rafael sa noo. Umasa ako, pero to, higit pa sa pinangarap ko. Yumakap siya ng mas mahigpit. Ako rin. Huli mang nagsimula, marahan mang itinayo, pero buong-buo na ang kanilang pag-ibig. At araw-araw, gumigising si Mariel na puno ng pasasalamat na dumating si Rafael sa kanyang buhay. Hindi lang bilang ama ni Anika, kundi bilang kinabukasan na inilaan ng Diyos para sa kanya. Ang kwento ni Mariel ay paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat maging kapalit ng ating sariling halaga. Tinuturuan tayo nito na ang kabutihan ay hindi dapat ikabulag at minsan ang pinakamasakit na pagtataksil ay siyang daan patungo sa pinakatapat na paghilo. Sana ay matutuhan din natin na ang tiwala ay kailangang pinaghihirapan, hindi basta hinihingi, at ang tunay na pag-ibig ay dumadating, nagtatanggol, nakikinig at nananatili kahit sa gitna ng kaguluhan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.